So yun ba mga ka-traveler, so welcome back ulit sa aming channel. So it's been how many weeks na hindi pala tayo nakapag-upload. So medyo busy lang at alam naman natin itong mga nakarang araw dumaan yung bagyong Karina, ano po. So ngayon, thank God that nakapag-upload na tayo. And in today's topic is papakita ko sa inyo ngayon yung mga tools at accessories na ginagamit namin dito sa aming sasakyan. But disclaimer lang mga ka-travelers, hindi naman lahat ng mga accessories or mga tools is applicable sa lahat, ano po. So at least magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga ginagamit namin. Malay nyo, baka sa inyo rin pwede nyo ring magamit iyon sa inyong mga sasakyan. Okay, so without further ado, mag-intro muna tayo at diretso na tayo sa ating video. Tara, let's! So isa sa mga accessories, I don't know kung matatawag tong accessories, pero isa sa mga gamit na in-install namin dito sa aming sasakyan is ito, papakita ko sa inyo. Ayan, teka, urong natin Hindi to, ano lang to, kumbaga design. So pwede na rin accessories, pampaganda ng view sa inyong sasakyan. Pero ibig ko sabihin, ito. Ayan ito yung tinatawag na dashcam. Ayan, okay. So napaka-importante nito, at least ito magagamit ninyo kapag magta-travel kayo. This is for security and safety purposes. Kung halimbawa nagkaroon man ng aberya, at least meron kayong recorded na pangyayari habang nagmamaneho kayo. Nire-record niya yung harap, likod, at meron din sa magkabilang gilid. Ayan So kung halimbawa kinat kayo ng isang driver sa magkabilang side, at least na-record siya. Diba? Pwede nyo ngayong ipagtanggol yan dahil may ebidensya kayo. Di ba napakaganda niyan? Nice! Okay, so maraming nagki-claim ngayon na yung kanilang car cover na pinoproduce is water resistant daw. Pero may nakita akong isang video sa YouTube na nung tinest nila yung kanilang car cover, tumagos yung tubig dito sa may mismong chassis, actually sa ilalim ng car cover na to. So hindi tayo basta-basta makakatiyak, pero ito, I assure you, itong car cover na na-avail ko coming from Autolab Car Accessories, talagang waterproof siya 100%, okay? And of course, syempre heat resistant na rin siya. So ibig sabihin, kapag sa ganitong klaseng katindi ng sikat ng araw, hindi basta-basta naiinitan yung mismong chassis ng sasakyan. So ibig sabihin nito, yung kanyang init is tumatalbog, okay? So nagba-bounce back, hindi ina-absorb ng sasakyan. So ngayon naman itetest natin yung waterproof capability ng ganitong klase ng car cover, okay? So I have here, lalagyanan ng tubig. Of course, syempre may tubig na nasa loob. Titingnan natin, okay? Ayan. Alright. Ayan, test natin mamaya kung talagang tumagos yung tubig o hindi. Okay? Check natin. Okay. So, titingnan natin dito. Ano po? Okay, yes. Okay. So, no editing to, no, mga ka-travelers. Ayan. Para makita natin kung talaga bang tumagos yung tubig o hindi. Ayan, napakaganda niya mga ka-travelers. So, diba, walang tubig na tumagos. Ayan, tuyong-tuyo. Makita nyo, walang-wala. Diba? Ayan. So, ibig sabihin, talagang waterproof to 100%. Lalong-lalo na kung malakas ang ulan, talagang masusubok talaga to at hindi talaga tatagos ang tubig dito. So, napaka-importante ng ganitong klase ng car cover, lalong-lalo na kung halimbawa, wala kayong garahe, sa labas lang ng bahay ninyo, ipapark ang inyong sasakyan, you might as well put some car cover in here para syempre heat resistant na at para makaiwas na rin sa ulan, para maging waterproof ang inyong sasakyan. O, di ba? At another accessories or masasabi nating tools dito sa inyong sasakyan is itong early warning device. So hindi pwedeng wala ito sa inyong mga sasakyan, mga ka-travelers. This would serve as a warning, kaya nga tinawag na early warning device. So it would serve as a warning sa mga nagdadaan ng mga motorista, indicating na merong problema ang inyong sasakyan. Kaya pag nagpark kayo halimbawa sa gilid ng highway, dapat ilagay nyo to sa harap at sa likod para alam nila na merong problema at kailangang ayusin sa inyong sasakyan para hindi naman maging sagabal at walang disgrasya na mangyari sa pagdadaan ng mga ibang motorista.
Okay, so dako naman tayo ngayon mga ka-travelers sa ating mga tools. So, importante na magkaroon kayo ng hydraulics. Ito, hydraulics ang tawag dito. So, inaangat niya yung isang part ng body ng inyong sasakyan. Kung halimbawa magpapalit kayo ng gulong or meron kayong ayusin sa ilalim ng inyong sasakyan. So, napakahalaga na meron kayo nito. Okay? Yan. Ito naman, yung tinatawag nila na, I don't know, hook. Tapos sa kabilang side is yung parang screwdriver niya. Flathead siya, no? So, pwede nyong gamitin yan pang-adjust ng mga screws sa inyong sasakyan. At syempre, kailangan nyo rin dapat magkaroon ng pliers. Ayan. So, just the same, ganun din naman. Pwede nyong adjust yung mga screws sa makina ng inyong sasakyan, sa mga body parts. Ayan. Napakaganda niyan. And then, of course, meron din tayong tela para pamunas sa body ng inyong sasakyan, sa salamin, or kung saan medyo basa ang part or area. So, pwede yan para matuyo agad. And then, of course, meron din tayong screwdriver. Ito naman, Phillips screw. Ayan. And then, meron din tayong yabi tubo. Tawag nila dito yabi tubo eh. So, nawala na yung mga ibang yabi tubo ko, no? But just the same, ang madalas ko namang ginagamit dito is ito, yung middle size. So, iba't ibang sizes yan. Merong malalaki, yan. Merong mid. Meron naman yung ganito, yung mga maliliit lang. So, pang-adjust din ng mga screw, di ba? How convenient. And then dito naman, meron akong tinatawag na ratchet. Tawag dito is ratchet. Ganun din, pang-adjust din ng mga screw sa inyong sasakyan. So kung mapapansin natin mga ka-travelers, iba't ibang sizes siya. Ayan, no? Depende sa screws na gagamitin ninyo. So mangyayari niya mga ka-travelers, so ito yung pinaka-handle niya, ano po. So pipindutin nyo lang sa likod, ayan, no? Para maisalpak nyo to. Okay? Ayan. So nakalak na siya after that. O, diba? Ngayon, depende yan sa pagpihit nyo ng screw. Kung halimbawang counterclockwise, pihit nyo lang ng ganyan. So, kung clockwise naman, pag ganito naman siya. O, diba? So, pwedeng pahigpit or paluwag, ganyan. O, diba? Pag-adjust natin dito, iba naman. Ganun naman. Alright. And then, lastly, mga ka-travelers, itong ating air compressor. So, ito naman, napaka-importante nito. Lalong-lalo na kung halimbawa meron kayong flat tire. Pwede nyong gamitin ito para malagyan nyo ng hangin ang inyong gulong. And that's it for our today's video. So I hope may natutunan kayo. Oh, by the way, may isa pa pala akong accessory na nakalimutan banggitin. Dapat magkaroon kayo ng ito, payong sa inyong sasakyan. Kasi hindi nyo rin alam kung kailan uulan. At least kahit papano, handa kayo anytime, anywhere. Ayan o, payong. Kailangan nyo yan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.